Ano kaya siya papawisan kung puro pagbabike ang ginagawa niya? At yan mga lods, nag-umpisa na nga akong tumakbo-takbo para pagpawisan ako. Kasi kailangan ko na talaga mag-exercise kasi nga high blood na yung lola niyo nang kakakain. Hindi maawat, sinabi nang mag-diet, ganun pa rin, kahit pa rin ang kain, basta masarap ang ulam, kain. Kahit naman sino guys, di ba, napakahirap mag-diet, lalong-lalo na kung masarap ang ulam. Eh, syempre, kami kahit pa paano, sarap ang ulam namin dahil may kinukuha lang kami sa araw-araw. Bayad niyan tuwing Sabado nga lang, kaya pagdating ng sahod, pus na, nga na. Kaya yan dyan guys, kunwari, jogging ako. Pero maya-maya pa na yung pahinga, pagod na ako. Kaya ang sabi ko, ako naman magbablog sa'yo. Ako naman magbibideo, ikaw naman mag-jogging. Kasi nga pagod na ako. At yan, siya naman nag-jogging, di ba? O di ba, pa-baby tumakbo. Akala mo virgin, Charles. Kaya lang kagandahan sa kanya, super supportive siya. Kasi gusto niya talaga mag-exercise ako lagi. Kaya tuwing linggo yan ang ganap namin. O di ba nakikita niyo mga lods, napakaganda ng mga view dyan. Maraming mga tanim na bayabas dyan. Tsaka mga okra. Mga karamihan dito sa mga taga-Naik, mahilig magtanim. Kesa nga naman nakatenga lang yung lupa, di magtanim na lang, di ba? At least may pakinabang sa pang-araw-araw natin. Bukod sa nalilibang ka na, may aanihin ka pa kapag namunga na yung ating mga pananim. O yan, nakikita nyo naman, di ba? Maraming hinuhukay dyan. Tsaka yung mga puno na yan. Ito, ewan ko kung ano to. Yung poste yata to. Ginagawa ng DPWH yan. Kasi yung kalsada dito sa Naik, parang pinaluwag nila. Puntang Flying Bee. Kaya okay na yung daanan dito. Nung unang lipat namin dito, puro bako-bako pa yung mga daanan dito. Tapos puro putik. Kaya nung hinatid kami dito, taan ng talahib. At dito kami maghihingi ng bunga ng malunggay. Kay ate. Nagpaalam na ako dyan nung nakaraan, nag-jogging kami. Kaya lang, kailangan lang ng may aakyat sa puno kasi mataas. Ayan, malunggay. Ito ako, manghihingi ng malunggay. Maraming bunga yung dako ng malunggay nila dyan. Pagbalik namin, yayariin ang asawa ko. Hindi nila kilala yung malunggay. Yung gulay. May gising na yan sila. Ang ulam. Dito naman yung pagawaan ng mga half block. Dito ewan ko anong lugar to. Dati may tindahan dito, ngayon wala na. Dito ko diba, lakbakanting lupa pa yan. Lakbakante dito. Mayaman sa lupa ang Naik. Hindi pa makita. Puro bakating lote. Okay. At ayan mga lods, malapit na kami sa Rancho Verde. Ang Rancho Verde. Verde yan. Pinagsama-sama dyan yung Villa Caridad, Red House, yan yung Red House, yung Villa Caridad, Rancho Verde, Blue House, White House, sama-sama dyan sa balay. Sama kami dito, bilihan ng Paris, Mami. Yan ang Rancho Verde. Kami dyan, gala kami. Dati na may motor pa kami, lagi kami dito halos araw-araw. Ngayon madalang na kami pumunta rito kasi naman napakalayo. Gandahan dito sa kanila, malapit yung eskwelahan. Turo ko sa inyo kung saan banda yung eskwelahan mga lods. Eskwelahan, palengke, malapit dito.
Ayan mga lods, nakikita nyo yan ang eskwelahan ng Rancho Verde. Baka ngayong taon nagbukas na siya pero hindi pa lahat ng level. Ang ano pa lang yata yun is grade 7. Pero next year baka meron na. Kasi hindi pa siya totally tapos. Kaya ang swerte ng mga nakatira dyan sa mga gilid-gilid. Malapit yung eskwelahan. Hindi katulad sa amin, malayo. Halos mamasahe pa yung mga bata dito. Walking distance na lang, di ba? Napakaganda pag dito ka mapatira kasi malapit ng school. So, ayan, dito may mga bilihan na dito ng karne. Tatawid ka lang dyan sa kabila, bibili ka lang dyan kay kuya, bilihan ng mga karne, manok, gulay yan dyan. Ayan, nung bago kami dito, halos kinakabahan ako kasi hindi namin alam kung saan ang palengke. Pero nung nagtagal na, marami na rin naman nabibilhan. Ayan, papunta ka Laokang yan, may eskwelahan din dyan, no? Diba? Dito rin nakatira si Ate Josico, yung dating asawa ng kuya kong namatay. Sa kanto sila Bilidong. Ano ba to? Kalat yung paso. Hi, Rowena! Ay, magkasama si Rowena sa vlog ko, oh. Uy, bawal magmura. Yan, katulad nga dito, wholesale. Mura lang yung mga bilihin dito. Kompleto yan dyan sila. Ganda ng kanilang tindahan. Kikita nun ni Marin yung kanyang sweetie pie. Punta kami kala Ate Bidang. At yan, kung nakikita nyo mga lods, malapit na kami sa bahay nila Ate Bidang. Yan, papunta pa rin yan sa eskwelahan, yung iskinita na yan, may shortcut pa rin dyan. At dito naman sa kaliwa ay papunta naman kala Ate Bidang. Kaya liliko na kami sa kaliwa para kapunta na kami sa bahay nila Ate Bidang. Malapit sa simbahan yung bahay nila, kaya napakaswerte nila na malapit sila sa simbahan. Total naman, Ate Bidang, mahilig kang magsimba, kaya ayan, binigay na sa'yo ni Lord, nilapit na sa'yo ang simbahan. Kasi nga naman, di ba dati, nung nasa Bacoor pa tayo, ang layo pa ng sinisimbahan mo, nakakarating ka pa ng Baclaran. Ngayon, wala ka nang poproblemahin sa pamasahe. Nasa tabi mo na mismo ang simbahan. Kaya di ba, God bless na rin kay Lord. Kasi nga, parang binigay niya yung kahilingan mo para hindi ka na mapagod na lumapit sa iyo ang simbahan. Si Simba, nagdadasal lang. Ayan, simbahan mga lods. Diba? Hindi pa siya totally tapos. Ano ba jogging nangyari? Good morning! Aling Bidang! Good morning, Aling Bidang! Good morning, Aling Bidang! Malapit na sa simbahan. Ayan, dito na kami sa bahay ni Ate Bidang. Jogging kami. Jogging kami, dito kami napadpad. Tara, Laguna ng ano mo, harapan mo, wala nang lupa. Ah, di ba? Kaway ka. Kaway ka muna. Ano ba yan siya? Ano yung sweetheart mo? Asan yung sweetheart mo? At yan, nagpaalam na rin kami agad. Dumaan lang naman kami sa kanya para tignan kung may pasok siya pag linggo. Kasi may trabaho siya sa Pasay. At yan, dito na kami dumaan para madaanan din namin yung simbahan. Tignan namin kung anong itsura, kung okay na ba siya o kompleto na. Diyan, nadaanan nga namin. Halos nagpapatugtog sila ng music. Ito lang yung speaker natin po. Natin dyan, oh. Ganda ng tunog, oh, di ba? Ang bilang ano eh. Ang bilang ano.
6:30 pa lang kasi ng umaga niyan. Parang sinatry pa lang nila yung speaker nila kung maayos ang tugtog. Pero ang misa po dyan ay alas 8. Kaya nga po si Ate Bidang nagmamadali na siyang makapagdilig. Kasi nga magsisimba siya. Tsaka talagang tuwing linggo nagsisimba yan siya. Paano tayo makapag-jogging nito? Sino? Alin? At eto na mga lods, punta na tayong palengke. Ay, yung anak ko, ang galing mag-jogging ng bike na talaga na nag-bike. Palengke. Ano yung maraming malalakad yan? Bukay. Yan, mga nagkikita ng saba. Mga tingkahoy, saba. Kadami namang halog lang. May hardware na rin pala dito. Diba? Napaka-kompleto na sa lugar na to. Hardware din pala yan. Ayan, babalik na kami sa labas kasi pumunta kaming Dali. Alas 7 pa yung bukas ng Dali. Ando dito rin pa si ano? Si Manong. At yun lamang mga lods. Kung nagustuhan nyo ang aming video, paki-like, comment, and share na rin po. Thank you for watching. God bless you all.